Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang lahat ay nagsusumikap para sa pangarap o ano mang layunin sa buhay. Kayamanan, kapangyarihan o kaya naman mapalapit sa katotohanan, mayroong mga taong ganoong uri ang pangarap, subalit si Sang Hyuk siya ay simpleng tao lang, ang tanging hangad niya lang ay lakas at maging sa kanyang pangalawang buhay, ito rin ay totoo. Son of a bitch, sigaw ng isang bandido. Mayroon daw ba itong idea kung sino sila? Tumigil na ito sa ginagawa nitong kakaibang galaw. Sumugod ang tatlong armado ng palakol, subalit si Sang Hyuk ay ngumisi lang at pumihit. Sinalubong ang paparating gamit ang capoeira, isang Afro-Brazilian martial arts, isang teknik na kombinasyon ng evasive na galaw at roundhouse kick. Sumugod ng sabay, sigaw ng isa, ito'y hindi magkakaroon ng tsansa kung aatake sila ng sabay, subalit sila'y sinupalpal ni Sang Hyuk gamit ang basic consecutive kicks ng Taekwondo. "You brat," sigaw ng isa, ito raw ay mamatay sa kanyang palakol. Sa pagkakataong ito ay muling ginamit ni Sang Hyuk ang capoeira martial arts at sa sumunod na segundo, nagsibagsakan na ang mga naunang umatake. Nagtanong si Sang Hyuk kung iyon na ba lahat-lahat ang kayang gawin ng mga ito. Sinabi ng isa na hindi nila ito malapitan dahil sa ginagawa nitong kakaibang galaw. Shut up, tugon ni Sang Hyuk, sabay sugod. Umano'y ang lahat ng ito'y kasalanan ng mga ito dahil sa panggugulo sa kanya na ang inaatupag lang ay ang kanyang sariling business. Nagsitakbuhan ang mga kalaban, ito raw ay isang halimaw. Sa gitna ay mapapansin ang nakatayong matangkad at matipunong bandido. Ang isang bandidong tumatakbo patungo sa kanyang direksyon ay binigwasan. "Pathetic fuckers," saad niya. "Child, baling niya sa ating bida." Marahil ito raw ay gumagamit ng kakaibang martial arts, subalit ang isang master na tulad niya ay hindi nito kayang harapin gamit lang ang ganitong uri ng wala sa ayos na techniques. Hatugon ni Sang Hyuk. Nagtanong kung ano ang dinadaldal ng isang ito. Idinagdag ng bandido na ang essence ng isang true master ay nakasalalay sa kung papaano nila ginagamit ang kanilang internal arts. Hayaan nitong ipakita niya ang standard na paggamit ng internal arts. Agad na sumugod. Ngayon siya raw ay subukan nitong e-block gamit ang ridiculous nitong mga galaw, umatake, gamit ang internal art technique na tinawag niyang one-shot strike. Si Sang Hyuk naman ay nag-retaliate sa puntong ito'y boxing naman ang ginamit, nagpakawala ng cross-counter. Kasabay ng ngisi ay nagtanong kung what the hell ang dinadaldal nito. Lumipat ang eksena sa nakaraang buhay ni Sang Hyuk. Perfect chant ng mga tao. Inilahad ng commentator na si Mr. Perfect kang Sang Hyuk ay nagbalik ng napakatalas na cross-counter. Ito'y tumama ng direkta sa challenger na si Dero Antheo Anto. His down, ito raw ay bumagsak. Lumalabas na si Sang Hyuk pala ay dating isang MMA fighter, isang mixed martial arts champion, na mayroong kartadang 432 wins and 18 losses. "Congratulations champion kang Sang Hyuk," bati ng isang babaeng reporter sa isang post-fight interview. Umano'y nagawa nitong ma-overcome ang fake news na ang kalusugan nito'y humihina at nagawang madepensahan muli ang hawak nitong titulo. Nung nakaraang interview ay nabanggit nitong mayroon itong mahalagang bagay na sasabihin pagkatapos ng magiging laban. Iyon daw ba ay tama? Oo, tugon ni Sang Hyuk, iyon daw ay tama, at dito nga ay inanunsyo niyang ito na ang huling laban ng kanyang career. Ang mga reporter ay nabigla sa kanilang narinig. Nagtanong ang babaeng reporter kung mayroon bang rason sa likod ng biglaang desisyon nitong ito. Nagtanong ang lalaking reporter kung ito ba ay related sa kumakalat na rumor na ang kalusugan nito ay nagde-deteriorate na. Oo, tugon ni Sang Hyuk, iyon ay tama. Sa kasalukuyan siya ay nagsasuffer mula sa malalang health complications. Nagtanong ang isang reporter kung ano ang eksaktong komplikasyon na mayroon. Ito ang manager ni Sang Hyuk ang siyang nagpresentang magpaliwanag. Inilahad na ang mga mahahabang matches at excessive na training ay nagresulta sa mabilis na pag-deteriorate ng katawan ng kampyon. Well, saad ng lalaking reporter, iyon daw ay nagmi-make sense since si Mr. Perfect ay naging atleta na sa loob ng 30 taon. Ito ay ang siyang may hawak sa record bilang longest standing champion. What a shame, dagdag pa ng ibang reporter. Napatanong kung talaga bang dito na magtatapos ang karera ni Mr. Perfect. Sinabi ng manager na dito na nila tapusin ang interview. Champion kang, sigaw ng isang reporter, talaga raw bang isusuko na lang nito ng ganito ang titulo nito bilang Mr. Perfect? Mr. Perfect, pakiusap, hintay, sigaw ng iba pa. Nagpakawala ng ganitong tawa si Sang Hyuk. Mr. Perfect, sambit niya sa kanyang isip. Ito ay ang nickname na na-earn niya pagkatapos na maging living legend sa mundo ng mixed martial arts, isang marvel never before seen.
Ipinakita niya ang kanyang God-given talent magmula pa pagkabata at nag-train sa iba't ibang uri ng modern martial arts katulad na lang ng boxing, Muay Thai, Taekwondo, wrestling at iba pa. Nakamit niya ang championship belt matapos lamang ang 3 taon mula nung siya ay magdebo bilang martial arts athlete, naging undefeated champion, taglay ang overwhelming na win rate at ilang iba't ibang record sa ilalim ng kanyang belt. Gayunpaman sa puntong ito siya'y mahigit 30 taon ng athlete, siya ay wala ng ibang choice bukod sa mag-submit sa daloy ng panahon. Siya ay nag-retire sa standing ovation subalit sa kanyang isip, gusto niya pang manatili sa loob ng ring. Ayon sa medical report, si Sang Hyuk ay mayroong lung cancer, idinagdag sa kanyang isip na sa kanyang puso gusto niya pang lumaban, subalit hindi na kaya pa ng kanyang katawan. Ninakaw ng tadhana ang rason kung bakit siya nabubuhay, kaya ano pa ang natitira para sa kanya rito. Sa kanyang kalakasan siya ay mag-isa sa buhay at ngayon mukhang maging sa kanyang kamatayan, siya ay mag-isa rin.